Ang sipag po mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Galing pa lang doon sa Negros Occidental kanina para sa distribution ng mga ayuda to farmers, fisher folks and families. Dumiritso pala po sa Dumaguete City for the same purpose po. Ayan mga kababayan, distribution of presidential assistance to farmers, fisher folk, and families. Santo, Lamberto Macias Sports and Cultural Center, Dumaguete City. Talaga pong seryoso yung ating Pangulong Bongbong Marcos na iangat ang ating ang kabuhayan po, tulungan yung ating mga farmers and fisher folks at yung mga mahihirap nating pamilyang Filipino, maibsan yung kanila pong kalagayan. Yan po yung ating Pangulo, pati mga scholars po, ayan, milyon po ang dinidistribute ng ating Pangulo. Hindi po niya nilulunok. Para niya may tinamaan na naman Mr. Maravillas na naglunok ng 11 days. Ngayon bilaugan po, may tama dito. May las-las sa liig. Ayan po yung ating Pangulong Bongbong. Sige lang ang pamigay ng tulong. Si Lisa Marcos naman po, 2 days ago, ito naman, namigay ng mga Bagong Pilipinas. Lisa Marcos, turnover of Bagong Pilipinas mobile clinics for 7 provinces of Central Luzon. Sa provincial capital, Pampanga, ginawa noong June 25. Napakasipag ng mag-asawang ito, mga kababayan. Walang ganito po noong previous administration. Lahat lang EJK, tukang-tukang po. Yan yung ating First Lady. Ang dami po. Diba? Nakakatuwa, mga kababayan. Si Mrs. Lisa Marcos, para ding si dating First Lady Lisa Imelda Romualdez Marcos, working First Lady. Ang ganda ng mga projects niya, mga kababayan. May love for all pa siya. Pagkatapos po, si Martin Romualdez, busy din sa pag-implement ng mga projects. Ayan po, Romualdez leads groundbreaking of Cancer Center in Manila. Parehas ito po nung Cancer Center ng dito sa amin. Yung kinover ko pong groundbreaking, siya yung pinakang mataas ng building dito sa Bicol Region. 20-story. Ito yung mga tinatawag na Legacy Hospital. Legacy Hospital siya kasi yung sinimulan po ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Di ba siya yung nagpatayo ng Cancer Center po sa Manila? Kidney Heart Center. Ito yung legacy, mga kababayan, na gustong ipagpatuloy ng administrasyon ito. At si Martin naman po ang in charge sa pag-ikot sa buong Pilipinas para simulan ang construction nitong mga legacy hospitals. So sabi dyan, House Speaker Martin Romualdez leads groundbreaking ceremony of the Governor Benjamin Romualdez Cancer Center on the grounds of Hospital ng Maynila. During the ceremony, pinuri ni Martin yung mga government officials na pinamumunuan ni Manila Mayor Hani Lacuna, who contributed to the establishment of the facility, highlighting that the center will allow even the poorest among us to access top-tier medical care without the fear of financial ruin. So sabi po ni Romualdez, itong center na to complies with the National Integrated Cancer Control Act o Republic Act number 11215, which was signed into law in 2019. So sabi niya, the president's vision niya is clear. No Filipino should have to choose between their health and their livelihood. Ang establishment niya nitong cancer centers like the one we inaugurated is a testament to President Marcos' commitment to this cause.
Yan po si Martin Romualdez. Ito naman, iba naman to, construction of National Kidney and Transplant Institute. Kita ninyo, mga kababayan, 13-story naman po ito. Napakaganda po. Kaya sabi ni Evangeline Ramirez po, wow, that's awesome. Thank you, Pangulo at Speaker Romualdez. Cousin, same name. Join together to make our country great again. Thank you, Lord. Grabe pa ang pasalamat ng ating mga mamamayang Filipino. Tulong-tulong po yung magpinsan. Pati si Mrs. Lisa Marcos. Buong pamilya niya na nasa pagsiservisyo, hindi po sa pamimirwisyo. Totoong serbisyo, hindi perwisyo. Di tulad ng mga trupang nausog. Sige lang panira. Tapos, napakaaga pa. Announce agad na tatakbo daw na senador sabay-sabay. Pati yung 2028, 4 years away pa, tatakbo daw si Basti. Politika po ang nasa isip. Hindi man serbisyo sa ating mga mamamayang Filipino. Whereas, tingnan ninyo yung ating Pangulo. Pinagkakaguluhan lagi ng ating mga mamamayan. Yan po siya para sa distribution. Kaya excited yung mga tao. Ito po yung ating Pangulo. Maraming salamat sa ating Special Assistant sa Secretary Anton Lagdameo sa kanyang pagpakilala. Magsiupo tayo. Courtesy of RTVM po, mga kababayan. Babatiin ko po nandito po, kasama ko po ang ating mga iba't ibang membro, kalihim ng mga iba't ibang departamento na nandito upang tumulong sa atin para mabuo itong programa na pagbigay ng tulong sa mga nakaramdam o naging biktima sa tagtuyot na nadala ng El Nino. Kaya naman po, andito po, kasama po natin, siyempre ang lead agency rito, ang Department of Agriculture, Secretary ng Agriculture, ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. At ito yung siguro madalas na ninyo nakita dahil sa pagputok na nga ng kanlon. At siya po ay hindi na po natutulog ito, hindi na po na kumakain ito eh. At lagi kong, kahit anong oras kong tawagan ito, kahit alas 10 ng umaga, gising po. Hindi ko alam ang ginagawa, pero gising. Ito po ang ating DSWD Secretary, Secretary Rex Gatchalian. Alam niyo po, lahat po ng programa ng pamahalaan ay hindi po natin mapapaabot sa taong bayan kung hindi po maganda ang ugnayan ng ating mga local government officials at saka yung ating mga galing naman sa national government. Dahil po kahit na gaano kaganda at kagaling ang aming mga pinaplano, kung hindi po kami tulungan ng ating mga local government officials, hindi po namin mapaparating ang nais namin padala na tulong at programa para po sa inyo. Kaya po ang nakikipag-ugnayan sa national government at saka sa local government ang ating Secretary of the DILG, Secretary Ben-Hur Abalos. Ang Congressman ng 2nd District ng Negros, Congressman Chiquiting Sagarbaria. Ang 1st District naman, 1st District Representative ng Negros, Congressman Jocelyn Limcay-Chong. Ang Siquijor Lone District Representative, Congressman Saldi Villa. At ang ating ama ng probinsya ng Negros Oriental, Governor Chaco Sagarbaria. Ang governor naman ng probinsya ng Siquijor, the governor of the province of Siquijor, Governor Jake Vincent Villa. At ang host po natin dito sa programang ginagawa natin ngayong hapon, ang ating mayor ng Dumaguete City, Mayor
Felipe Antonio Remulla. Ang aking mga kasamahan sa pamahalaan na tumulong upang maging matagumpay itong programa na aming ginagawa. At ang pinakamahalaga at ang pinaka-importante na kasama natin dito ngayong araw, kayo po mga beneficiary na makakatanggap ng tulong galing sa pamahalaan ngayong araw. Mga minamahal kong kababayan, maayong hapon sa inyong tanan. Una sa lahat, nais kong iparating sa inyo, patuloy natin binabantayan ang sitwasyon sa Barangay Liptong, sa bayan ng Bacong dahil sa landslide doon. Pati na rin ang mga pagbahang dulot ng malakas na pag-ulan sa ilang lugar nitong nakarang ilang araw. Patuloy lamang din po ang ating ginagawa na clearing operation sa nasabing lugar. At kahit na walang naiulat na nasawi o nasugatan sa mga insidenteng ito, pinaalalahanan natin na ang mga mamamayan na mag-ingat po kayo at sundin ang payo ng ating mga lokal na pamahalaan na opisyal. Maliban sa pangungumusta ko po sa inyong ngayong araw na ito, narito rin po tayo at nagtitipon upang magbigay pugay sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda at sa kanilang mga pamilya na laging nakaagapay sa kanilang paghahanap buhay. Kayo ang bida ngayon sa ating kwento ng tagumpay dahil sa bawat pagtatanim at pangingisda ninyo ay pinapanday din ninyo ang kinabukasang puno ng pag-asa at pangako para sa lahat. Hindi lamang para sa inyong sarili, hindi lamang para sa inyong pamilya, kung hindi po pati na sa bansang Pilipinas. Kaya naman po, upang ipakita at ipadama ang aming pagkilala sa lahat sa inyong kontribusyon sa ating bayan, handog po namin ngayon ang mga tulong na ito. Mula po sa tanggapan ng Pangulo, magbibigay po tayo ng 50 milyong piso sa pamahalaan lokal ng Negros Oriental at mahigit 25 milyong piso naman para sa kalapit ninyong probinsya sa Siquijor. Ito po ay dagdag, nasa labas po ng programa ng ating mga iba't ibang departamento. At meron po tayong ayuda, yung DOLE may tupad, marami po tayong mga binibigay na sa programa natin. Ngunit nakita po namin, dahil sa pag-iikot ko sa buong Pilipinas, nakita ko po na talagang napakabigat ang naramdaman lalo ng mga magsasaka at mangingisda. At malaki ang nawala sa inyong lahat dahil nga sa pagtuyot sa dala ng El Nino. Kaya naman po, sinabi ko sa aking mga kasama, sabi niya, tignan naman ninyo, baka meron pa tayong makuhang pondo sa Office of the President. Kaya po, yung ibibigay po natin sa ating mga gobernador ay yun po ang pondo na nanggaling sa Office of the President upang pandagdag pa para sa tulong na ibibigay namin ngayong araw. Bukod po riyan, mamamahagi rin po tayo ng tigsa 10,000 sa mga piling benepisyaryo galing dito sa inyong lugar na pangungunahan ng inyong lokal na pamahalaan. Ngayong araw din po ay ipapamahagi ng DSWD ang tig 10,000 piso para sa 7,200 benepisyaryo ng ayuda sa kapos ng Angkita program dito sa Negros Oriental. Ang Department of Agriculture naman ay magbibigay ng isang greenhouse with hydroponic system dito sa Dumaguete at 2 pa sa Tanay City. Yun ang pool dito nasa labas. Yes po. Ang Department of Agriculture, ang PhilMec at ang PhilFida ay mamamahagi rin ng makinarya at kagamitan
tulad ng traktor, spindle stripping machine at stripping knife. Habang ang BIFAR naman ay magbibigay ng isang fishing boat, mga lubid, fishing net at feeds para sa mga benepisyado dito sa Negros Oriental. Sa pagtutulungan po ng Department of Agriculture at saka ng PhilPIDA, magbibigay tayo ng binhi para sa urban gardening dito sa lungsod ng Dumaguete. 20 sako ng yellow corn seeds para sa Tanay City at 30,000 abaka planting materials para sa Negros Oriental. Meron ding pinansyal na tulong ang ilan nating ahensya tulad ng PCA, ang Philippine Coconut Authority po yan, at saka ACPC para sa pagtatanim ng nyug at pagsisimula ng agri-negosyo, habang ang PCIC naman ay magbibigay ng danyos para sa mga magsasaka ng Tanay City na nasalanta na ang mga pananim. Nandito rin po ang DOLE upang magbigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng Integrated Livelihood Program, at kasama rin dyan yung sa programa na tawag natin ay yung TUPAD Program. At ang TESDA naman ay nagbigay ng kagamitan para masimulan at mapaganda pa ang organic farming at scholarship para sa mga magsasaka ng nyug at palay, habang ang DTI, ang Department of Trade and Industry, ay magbibigay ng mga gamit na pangnegosyo, vouchers at sertipiko sa ilalim ng Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa Program. At meron pang dagdag dahil po kasama po yung ating mga congressman, at nabalitaan po nila na tayo ay umiikot at nagdadala ng tulong para sa ating mga kababayan, ay meron din naman kasamang handog ang Office of the Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez, na tig 5 kilong bigas sa lahat ng dumalo sa okasyong ito ngayon. Hindi po lamang galing sa tanggapan ko at ilang ahensya ng gobyerno ang hatid namin sa inyo ngayon. Dala rin po namin ang mga magagandang balita tungkol sa mga proyekto ng pamahalaan na ay kakasaya ninyo at pakikinabangan ninyo dito sa lungsod ng Dumaguete at sa buong Negros Oriental. Unang narito, ang New Dumaguete Airport Development Project dito sa Negros Oriental na nakakahalaga na humigit kumulang 17 bilyong piso. Hindi lamang ito magsisilbi na bagong paliparan, bagkus ay isang bagong simbolo ng pag-asa para sa paglago ng turismo, kalakalan at ekonomiya dito sa inyong lugar. Sa kabilang dako, kasalukuyan natin pinaayos ang Dumaguete Port Expansion Project na naglalayong palawigin ang kakayahan nitong tumanggap ng mga pasahero at kargamento. Binibigyan pansin din natin ang kalusugan ng ating mga mamamayan dito sa inyong lugar sa pamamagitan ng ating pagtatag ng Dumaguete City Super Family Health Center. May kabuuhang halaga ng 15 milyon na piso ang proyektong ito na magbibigay ng pangunahing serbisyong pangkalusugan, birthing clinic, botika, x-ray machine, at iba pang mga serbisyo para sa 30 barangay. Pinapatunayan lamang na lahat na ito ang ating determinasyon na makapagbigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa bawat residente ng Dumaguete at ang mga karatig po. Sa kabuuan, ang lahat ng ito ay hudyat ng bagong yugto para sa ating mga mamamayan dito sa Dumaguete, dito sa Negros Oriental. Kasama na rito ang pagbuklod ninyo sa Negros Occidental upang itatag na ang Negros Island Region o NIR. Batid ko po na may agam-agam ang marami sa inyo, ngunit matagal na po natin itong pinag-aaralan.
Matagal na rin po itong isinusulong at ngayon naman ay atin lamang isinakatuparan. Sa tulong ng NIR, magkakaroon kayo ng magandang pagkakataon upang lalong mapaunlad ang inyong rehiyon at maihahatid ang maayos at epektibong serbisyo sa ating mamamayan. Magiging mas madali po ang paghahatid ng serbisyo mula sa national government dahil hindi na ganun kalayo at hindi na mahirap makapunta sa mga regional offices na kailangan natin puntahan paminsan-minsan. Kaya't kapit kamay po tayo sa paglalakbay na ito. Baon natin ang tiwala, pagkakaisa at pagtutulungan sa ating mga puso tungo sa katuparan ng ating pangarap ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mabuhay ang Dumaguete at Negros Oriental. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Umuulan po ng tulong at mga projects. Kaya niya, Mr. Maravillas, nanggagalaiti yung mga nausog kasi nasa pawat. Wala mang ganito po. Never na na-experience ito ng mga Filipino. Noong panahon, mga kababayan ni Maudigs, ang umuulan po noon, yung tukhang. O ngayon, idagdag ko na lang po sa inyo itong mga balita. Confirm na po na si Mayor Alice Goo ng Bambantalak, Peking Filipino. Chinese talaga po. Ayan o. The NBI has confirmed that the fingerprints of Mayor Alice Goo and Goo Huaping match. This confirms what I have suspected all along, sabi po ni Senator Risa Hontiveros. Peking Filipino anya ito na si Mayor Alice Goo. Or should I say, Goo Huaping. She is a Chinese national masquerading as a Filipino citizen to facilitate crimes being committed by Pogo. Matindi po talaga. At si Mayor Goo, mga kababayan, nakita ito doon sa bahay ni Maudigs. Magkakakilala sila. Napakalaking insulto ito sa mga botante ng Bamban, sa mga institusyon ng ating gobyerno at sa bawat mamamayang Filipino. I call on the Office of the Solicitor General to expedite its filing of a quo warranto case against her. Dapat mapanagot siya sa lahat ng krimen na ginawa niya at ng kanyang Pogo Hub. Nagmatch po. At yung pangalang Alice Goo Leal, stolen identity po. Ninakaw. Ito yung totoong Alice Goo Leal. Kinuha ni Peking Alice Leal Goo. Yung identity nito. Kita ninyo, mga kababayan, si Digong, si Alice Leal Goo, nasa bahay ni Maudigs. Close po. You see? Kaya sabi niya, ni Risa Hontiveros, kailangan na niya pabilisin yung quo warranto case para matanggal ng tuluyan, mga kababayan, ang Peking mayor ng Bambantarlac, Peking Filipino po. Ilan kaya sa mga mayors natin ang pagiging Filipino po ang masaklapan niya Mr. Maravillas, kung masingitan pati yung Senado. Yun nga po, mga kababayan, dapat siguro pati mga gobernador na ang apelyido po kaduda-duda, kailangan siguro imbestigahan na. Matindi talaga niya, Mr. Maravillas, yung infiltration ng mga Chinese dito. Sinabi niyo pa, kaya tama po na magigpit po tayo sa mga Chinese na pumapasok po dito. Ito pa yung mga developments ng balita tungkol naman kay Tevez. The Department of Justice confirms the grant of extradition request made by the Philippine government
The information was relayed to us by the Attorney General of Timor-Leste. We have won. We look forward to the arrival of Mr. Tebes so that he may finally face the charges against him in our local courts. So finally mga kababayan, sa susunod sana may mga magandang balita tayong matanggap in relation naman po kay Bantag at saka kay Pacquiao na nagtatago pa hanggang ngayon, hindi pa na locate ng ating mga authorities. Ayan man lang po mga kababayan yung ating mga balita. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.